Ang title ng pag-uusapan natin is The Word, the Flesh, and the Devil. So, ang pag-uusapan natin is paano nga ba pinifeed ng mundo at ng demonyo ang ating mga sarili. So, paano ba nag-i-insert ng mga lie yung tatlong aspect na yan? 1, 2, 3, go. You were dead in your trespasses and sins, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Finally, be strong in the Lord and the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Okay, sige. Let's pray. Heavenly Father, we just want to bless you, Lord. We just want to thank you for another week or another day na binigay mo sa atin so that we can study your word, Panginoon. Patuloy mong buksan ang aming mga puso, buksan ang aming mga mata, buksan ang aming mga isip, buksan ang aming mga tenga so that we can grasp whatever it is that you have in store for us today, Panginoon. I pray, God, that your Holy Spirit, Panginoon, will continue, Lord, to elevate your Son, Panginoon, as we study your word today. That wala kaming ibang makikita, Panginoon, but only your Son. And continue, Lord, patawarin mo yung nagsasalita dito sa harap, for you know that my sins are many, Panginoon, and I am not deserving to be here, but only by your grace and your mercy, Panginoon, that I was able, Lord, to proclaim your word in front of your people, Panginoon. Use my mouth, Lord, to speak your word, and continue, Lord, na baguhin mo yung mga puso namin and aming mga isipan, and destroy all the lies of the enemy, Panginoon, continuously. As we hear your word today, we bless you, we honor you in Jesus' name. Amen. Peace bump naman sa katabi. Good morning. A muna, A. Okay. So, ito yung mga pointers na titignan natin for today. Number 1 is following the course of this world. So that's world. Number 2, following the prince and the power of the air. That's Satan or the devil. And then, among whom we all once live in the passion of our flesh. So that's flesh, the world, and then the devil. Napansin nyo, sa tatlong verses na yan, nandun silang lahat, existing. Or makikita nyo na they are all working together. Okay? And then, pag bumunta kayo ng Ephesians, dito na yung sinasabi na, finally, brothers, diba? Be strong in the Lord, so that you may be able to stand. Pansinin niyo yung word na stand. Stand. Hindi dun sinabi na ikaw yung alam mo yung makikipagsaksakan ka or something. But you will be able to stand your ground. Saan daw? Schemes of the devil. So, dadaanan natin yung world, dadaanan natin yung flesh, but we will go, medyo magpo-focus tayo dun sa devil. Okay? Para malaman natin, ano nga pa yung ginagawa ni devil in the life of a believer? Or ano bang ginagawa ni devil sa buhay ng mga tao dito sa mundo na to? Problem statement. Ang problem statement natin is, ang ugat ng lahat ng problema natin sa mundo is the lie that we each believe that comes from the world, the flesh, and the devil. And isa, di ba lagi nating sinasabi na most of the miseries na nararanasan natin at this very moment in our lives is because of a lie. Di ba pag nanonood kayo ng movie,
Pag merong pinaniwala ang kasinungalingan yung isa, nasisira lahat, di ba? Nagkakagulo sila dahil lang doon sa isang kasinungalingan na sinabi. Parang kanina ko nga lang napagtanto na, kaya pala liars go to hell. Kasi sa lie nang gagaling lahat ng problema natin sa mundo na to. But, just a trivia. Anyway, first, the world. Second, the flesh. Third, the devil. Ito problema natin. Minsan, ang ginagawa natin is, ang problema natin yung mundo. Mundo lang. There's no devil, there's no flesh. Ang common na paniniwala ng mga tao ngayon is, there is a problem out there. Nasa labas yung problema. Yung mundo natin yung problema. Pero, hindi nila ina-acknowledge yung problema ng puso mo at yung problema mo sa evil forces or si Satan or the devil. Meron namang isa, sinasabi nila, problema ko lang sarili ko, yung puso ko lang yung problema ko. That's also wrong. Dahil meron pang world and then meron pang evil forces na meron sa mundo na to na yung prince of the power or yung prince, yung sinasabi kanina na yung prince ng mundo na to. And sinabi rin ng Bible that Satan is the god of this world. Okay? So, hindi tayo naniniwala na isa lang ang problema natin. No, our problem is super complicated. It's overcomplicated na meron tayong kalaban sa mundo, kalaban mo yung sarili mo, kalaban mo pa yung demonyo. Ito ngayon ang tanong ko. Ayun yung kalaban natin. Do you read your Bibles? Do you study for yourself? Do you pray? Do you regularly attending church? If your answer to that question is no, maybe the devil is currently at your throat. Hawak-hawak kayo sa leeg. Hindi mo alam. That's the danger of this. Yung akala mo, you are running your own life, pero yun pala, yung devil or si Satan is already have your neck. Sumusunod ka lang sa kung ano yung gusto niya, even if you are a believer in Jesus. Okay? Okay, sorry. Masyado tayong seryoso, but may mga jokes naman ako along the way. Okay, mag-alala. We will land the plane ng maayos. The world, the flesh, the devil. First point, the world. Lahat na nangyayari sa mundo is not just done by the world system or just the devil or evilness ng puso ng tao. It can be one or combination ng lahat nila. The problem of our world is not that simple. Diba? Ang problema natin, edukasyon. Nag-focus tayo sa education pero hindi pa rin nare-resolve yung problema. Problema natin, bigyan natin ng trabaho yung mga tao. Nabigyan ng trabaho, pero hindi pa rin nasosolve yung problema natin. Kasi nga, we are so simplistic na yung approach natin to a specific problem is sobrang simple. But the Bible is giving us a way to approach things na hindi simplistic. Kasi nga, tinitignan ng Bible lahat ng angle kung saan nanggagaling yung problema. Di ba? Minsan, katulad ng pinag-usapan natin noong nakaraan, di ba? There are 5 aspects, pero madalas, isang aspect lang yung tinitignan natin ng problema. And it's the same thing here. There is the world, the devil, and the flesh, pero sometimes, isa lang doon palagi yung approach na pinupuntahan natin to solve a specific problem, which is wrong. At ang nangyayari sa atin, nagiging talunan tayo. Kasi nga, mali yung way kung paano natin dinidil yung mga problema. First point, the world. Sabi doon, following the course of this world. Can you see the word course? Para kang yung if you go to college and then you have your degree. So, ibig sabihin, tayong lahat,
Hindi mo na kailangan, kumaga parang, this is the world that, parang lahat ng sinasabi ng mundo sa atin is something na nilalakaran na natin everyday. Hindi na kailangan ituro sa'yo yan. Ingrained na sa ano natin yan, sa dugo natin. Kaya nga sinasabi, di ba, kung saan yung environment mo, ay yung nag-influence sa'yo kung sino ka ngayon. Kaya yung bagay ng pinaniniwalaan natin mula nung kabataan natin hanggang sa pagtanda natin, galing yun sa kung ano yung dinikta ng mundo sa'yo. Kaya nga, di ba, yung iba, mamamatay akong blank. Hindi mo na sila matanggal doon kasi nga, bata pa lang sila, ayun na yun eh. Kumbaga, this is it. Hindi mo na pwedeng baguhin yung nasimulan ko ng paniwalaan. Kaya ang lagi namin tinuturo sa mga kabataan, lahat ng mga bagay na sinasabi namin sa harapan, suriin nyo, mag-research kayo, i-check nyo kung tama. Kasi prone din kami magkamali sa mga bagay na sinasabi namin sa inyo. That's why you also have the responsibility to study for yourself kung tunay ba or totoo ba yung sinasabi ng mga tao dun sa harapan. Kasi pag mali yung sinabi sa'yo and you don't do something about it, you will be the one to take responsibility. The one who tell you those things will take the responsibility, but primarily, ikaw ang magsasuffer ng consequences ng bagay na pinaniwalaan mo. Okay. The world, yung word na world comes from, yung ibig sabihin lang, its cares, its sons, its rulers, its wisdom, yung fashion, yung character, and its God. So sometimes, the word na world sa Bible are talking about people. But in this section ng Bible, yung sinasabing world doon is the world system, the world fashion, yung kung ano yung sinusunod ng mundo. Or yung the way kung paano pinaprocess ng mundo yung bagay-bagay dito sa earth. So, it talks about your view, your perspective sa buhay. And, sinabi rin sa Romans chapter 12, di ba? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Why? Because yung pattern na sinasabi doon, pattern of this world is a kind of mindset na lahat tayo, bata pa lang, ayun na yun. Nakuha mo sa magulang mo, nakuha mo sa kaibigan mo, nakuha mo sa mga tao sa paligid mo, nakuha mo sa social media. Lahat ng bagay na nakuha mo doon, nagiging pattern siya at unti-unti nilalakaran mo. 'Di ba? Kaya nga yung mga word na kunwari, gusto mo ng respect? You need to earn it. Saan galing yun? Sa mundo. Anong ginawa mo? Pinaniwalaan mo, and then everything that you do, dun na nagpo-flow. Kailangan niyang i-earn yung respect ko. Dahil pinaniwalaan mo yun, nagiging worldview mo na siya. Ayun na yung nagiging pattern kung saan mo tinitignan lahat ng bagay. Ayun yung ang tawag doon, worldview. Ano ba yung pinaniniwalaan mo about the world? So, ayan. Ang salitang mundo ay nagkakahulugang pattern, kurso at sistema ng mundo ito. Ayan. Ano ba patterns ng mundo? Una, paniwalaan ka na walang Diyos. Americans are so rampant about this. And then, ngayon, tinatransfer na sa atin. Napansin nyo ba? Yung belief nila is now transferring to Philippines. And then, nagko-convert na sila ng mga atheist. Yung mga tao na hindi na naniniwala sa Diyos. And then, di ba sinabi ni David, a fool says to himself, there is no God. But, ayun nga yung pattern ng mundo eh. Continuously, pinifeed ka ng mundo para maniwala ka na walang Diyos. Walang Diyos. Ayan ang sinasabi ng mundo. Continuously, social media, yung mga tao sa paligid mo, yung mga friends mo, yung mga circle na nakapaligid sa'yo, those things are continuously ini-ingrain sa atin. Number 2,
ini-instill sa puso natin that the main goal is in life is to be happy, nothing more, nothing less. Ayan, sobrang dami niyan, di ba? Mga prominent na mga sikat na mga tao. Every time na nakikita mo sila, ang yaman, I just want to be happy. Lagi mo narinig yung word na happy na, it's as if, ayun yung pinaka-goal ng mundo na to. It's as if, ayun ang pinaka-main goal ng mundo na to. Or ng dapat ng isang tao. Di ba? Sometimes when you hear as influencer, ganun palagi yung sinasabi nila. Huwag ka na magtrabaho. Di mo kailangan yun. Mag-YouTube ka na lang. Kasi this is where you can be happy. You can earn money. Parang sinasabi nila is, kailangan mo lang kumita ng pera at pag kumita ka na ng pera, magiging masaya ka na. Di ba dati, yung mga panahon niyo, Tatay Rodel, hindi mo kailangan ng pera para maging masaya. Iniiba na nila ngayon. Kailangan mo ng pera para maging masaya ka. Which is tama din naman. Pero dati, acceptable na sa atin yung na hindi mo kailangan ng pera. Pero ngayon, hindi na acceptable sa kanila yun. Kasi nga, nagiging main na focus ng lahat ng tao is, kailangan ko maging masaya. Kaya nga yung mga relationship, ganun na rin yung goals eh. Even sa trabaho, ganyan na rin ang goals. Kailangan ko maging masaya. Pag di na ako masaya, alis na ako. Which is not a problem ng mga unang generation. Di ba? Hindi naman nila problema yun eh. But now, this is one of our problems. Kasi nga, pag hindi na sila masaya, aayaw na sila. Bakit? Naka-ingrain na yung sinasabi ng mundo eh. Ipakita sa'yo that there is no heaven after this life. The world is all there is. Eto na yon. Wala nang pangalawang mundo. There is no heaven. There is no hell. Just live your life to the fullest. Ang mahalaga, wala kang tinatapakan tao. And then you tell them, I still remember itong interview with Will Dasovich, that's si Joyce Spring. Sabi niya, kahit mabuti kang sorry, tumalsik yung lawi. Ang ganda ng joke ko, di ba? Sorry. Sinabi ni Will Dasovich, sabi niya kay Joyce Spring, so ibig sabihin, kahit mabuti akong tao, and I did the right thing, pag hindi ako nanampalataya kay Jesus, I will be in hell? And then sabi ni Joyce Spring sa kanya, yes! And then nagkagulo yung social media dun sa sinabi ni Will Dasovich, ni Joyce Spring. Pero, as a believer, yes! If you don't believe in Jesus, even if you do all the right things in this world, you will be in hell. Dahil ang pinaniniwalaan nating mga follower ni Jesus is, only Jesus can save us. Our good works are filthy rags in the sight of God. Ang tanging tatanggapin lang tayo ng Diyos because of the sufficiency ng ginawa ni Jesus para sa atin. Nothing more, nothing less. Hindi nila matanggap. Kasi nga, di ba? Kailangan mo lang maging mabuti, kailangan mo lang gawin to. Pero hindi nila naiintindihan that even their best deeds are tainted by sin. Tayo, ang pinaniniwalaan natin, even yung pinakamabuti nating ginawa, may bahid ng kasalanan. Hindi sila naniniwala doon. Itulak ka sa posisyon na hindi mo na kailangan ng Diyos. Ayan ang pattern. Diba? Ang sinasabi na, kailangan mo maging successful. Kailangan mo maabot to. Kaya nga yung mga kabataan, sobrang pressured eh. Na parang kailangan ko mag-aral ng ganito, kailangan kong ganito, kasi kailangan mo maging successful, kasi ikaw mag-aahon sa buong There's nothing wrong with that. But sometimes, it's a pressure that a normal human being cannot bear. Bakit? Kasi, dahil ang mundo natin continuously bino-voice out success, kailangan mo maging successful, kailangan mo makuha to, kailangan by the parang sinabi pa nga doon, kung hindi 20,000 ang sahod mo, hindi ka tao. Paano ni mga 15,000? Di ba? So, kailangan ko 20,000 sahod ko para maging tao ako? So, hindi ako tao?
Anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila is nagsaset sila ng standard on ano yung ibig sabihin or what is the definition of success. And kapag naabot na nila yon, it's as if hindi na nila kailangan ng Diyos. Kaya nga minsan kaya nga di ba lagi din natin sinasabi, if you are at the top, that is the most dangerous situation na pwedeng ibigay ng Diyos sa'yo. Bakit? Kapag wala ka ng nakikitang need sa Kanya, anong tendency mo? Maging sarili mong Diyos. Di ko naman kailangan sa Lord eh. Masaya naman ako. Ayun ang problema ng mga may naabot na eh. Kasi sabihin na, tumutulong naman sa mahirap. Nagbibigay naman ako, tumutulong sa ganyan. There is nothing wrong with those. Pero, our belief is still the same. Kahit gaano ka pakabuti, if you don't believe in the sufficiency ng ginawa ni Jesus, you will be in hell. Firm tayo dun. Kaya hate ng prosperity gospel yung tunay na gospel. Kasi ang tinuturo ng prosperity gospel is kailangan mong yayaman ka, magiging, you will be healthy, you will be ganito, wala kang magiging sakit. Yayaman ka. Sa gospel, kabaliktaran mo. The flesh. Punta muna tayo sa the flesh. The flesh. Among we all once lived, tawa sila, in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. Ayan yung galing dun sa verse. Okay, basahin natin to This is Paul, this is Apostle Paul, follower na siya ni Jesus, Christian na siya nito. Maraming mga commentaries na nagsasabi na si Paul daw is hindi pa follower ni Jesus nung time na sinulat niya to. Oh no! Hindi! He is already a follower of Jesus nung time na experience na tong struggle. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. I do not understand what I do. Sige, tayo para hindi kayo antok. 1, 2, 3. Go. I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. For I know that good itself does not dwell in me, that is in my sinful nature. But I have desire to do what is good, but I cannot carry it on. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Now if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. So if I find this law at work, although I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being I delight in God's law, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind, making me a prisoner of the law of sin at work within me. Okay po. Diba, habang binabasa nyo, pati kayo naguluhan eh. Naguluhan din kayo sa sarili nyo. Alam nyo ba, na isa sa mga problema natin, hindi mo maintindihan yung sarili mo. Ito pa malupit. Hindi mo maintindihan yung ibang tao, hindi mo maintindihan yung sarili mo, hindi mo alam kung saan pupwesto. And then, nung kanina binabasa na, I do not do, I do. Puro I do. Okay. Paano ko nasabi na si Paul is already a follower of Jesus during this time na sinulat niya tong epistle? Ito, sabi niya, for in my inner being, I delight in God's law. If you are not a believer, walang ganong desire. Walang ganong desire.
Pero since he is already a believer of Jesus, there is this desire na I delight in God's law. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within. This is our daily battle. Kaya nga yung pagbabasa ng Bible is sobrang hirap, di ba? Pati yung pag-pray, ang hirap din eh. Kasi ito yung daily struggle natin eh. Alam nyo ba ending ng sinasabi ni Paul? Ang ending niya dyan, wretched man that I am. Can you imagine sinabi ni Apostle sa sarili niya, wretched man that I am? Who will rescue me from this body of death? Sabi niya, itong katawang ko na to, unti-unti mamamatay na siya. Unti-unti nagdi-disintegrate na siya dahil sa kasalanan na namumuhay sa flesh natin. Nakita nyo kung gaano ka-urgent yung pinag-uusapan natin sa camp? It's so urgent as a believer that you read your Bibles, you pray, and you fellowship with other believers. Kasi if you do any of those things, only then the work of the world, the flesh, and the devil mamumute. Alam nyo ba yung mamumute? Yung volume, pinindot mo yung mute, walang sound. Ganon din. If you do those things, namumute yung demonyo, yung world, at yung sarili mo. Namumute sila. Kasi nga, daily ginagawa mo yung bagay, yung means of grace na tinatawag ni Tatay. Those are the common grace of God in order for us to stay in the course. Sobrang simple lang ng panawagan ng Diyos sa atin. Read your Bibles, pray, and fellowship with other believers. Sobrang simple lang. Pero ang problema sa atin, we neglect those. Kaya nga, ang isa sa mga bagay na gusto ko talagang gawin, like for example sa amin, yung mga kagrupo ko ng mga kids, every Thursday, or every Wednesday, kahit busy ako, I will make time for them dahil hindi lang nila kailangan yun. Kailangan ko din yun. Kanina, praise and worship. Diba? Maganda yung point ni Tatay nung camp. That every time we sing, we are being reminded of God's truth. Diba? Kanina yung kinakanta ni Lawrence that we are overwhelmed by His grace. Na yung grace niya nag-cover ng kasalanan nating lahat. And you are being reminded of that. Kaya nga, sobrang saya pagka kumakanta ka and those truths are being showered to us as we sing as a congregation. Kasi nga, kinakantahan natin yung bawat isa na this is the truth about God. And I want you to hear it. Kaya mapapansin nyo, di ba, na nagpakanta ako ng dulo sa camp. Yung lyrics ng kanta, preach it to yourself. Because you need to be reminded of those truths. Dahil ito yung kalaban natin. Every single day of our lives. Hindi tayo tatantanan ng mundo, ng demonyo at ng sarili mo. The world and Satan's method are effective because it feeds what our heart wants. Kaya effective yung mundo, at kaya effective si Satan sa lahat ng mga devices niya. Mamaya ikikwento ko yung devices ni Satan. Kasi, kung ano yung gusto ng puso mo, ayun ang ibinibigay niya sa'yo. Anong sabi ng isang theologian? Dat pala nilagay ko. What the heart wants, pwede niyong i-tweet, joke lang. Sabi ng isang theologian, nakalimutan ko yung pangalan, what the heart wants, the mind justifies. So, ibig sabihin, kung ano yung gusto ng puso mo, ayun ang ibibigay ng mundo sa'yo na ang demonyo. And then, ang gagawin nun is, i-feed yung heart mo at i-justify mo sa puso mo, ay sa isip mo na, okay yun ah. Mukhang mas okay. Yung prayer, Bible study,
fellowship with other believers, secondary yun. Mas mahalaga yung school ko. Mas mahalaga yung trabaho ko. Mas mahalaga tong ibang bagay na to kaysa doon. Bakit? Yung trabaho mo, tsaka yung schooling mo, pinifeed yung heart mo. Etong prayer, Bible reading, fellowshipping, hindi, ayaw mo maniwala na kailangan mo yun. Nakita mo, yung hindi natin pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, tsaka yung pag-fellowship with believers, it's because of a lie na pinaniwalaan mo. Kaya hindi mo sila nagagawa. Kasi meron kang isang kasinungalingan na pinaniniwalaan sa sarili mo na hindi mo kailangan yun. Na mas kailangan mo to. Which is, will eventually, in the long run, magsasuffer ka ng consequences ng pag-neglect mo ng mga bagay na kailangan mong gawin. Alam natin yan. Marami na nag-fall, marami na nag-suffer, marami ng mga hindi nakabalik ng church. It's because of that neglection ng mga simple things na ipinapagawa nila. Devil. Sabi mo sa katabi mo, devil. Mo na, sige. Pinatawa ko lang kayo kasi ito seryoso na ulit eh. Buti na lang di ka natawa, pre. Para sa ito eh. Joke lang. Okay, let's talk about the devil. Sabi dito, following the prince of the power of the air, the spirit that is at work in the sons of disobedience. Here, in this context, ang sinasabi kasi ni Paul dito is, this is, parang kinikwento niya na yung gospel that all believers who believe in Jesus Christ is already been set free from the prince of the power of this world. Pero hindi rin sinasabi ni Paul na after mong matanggap yung gift of salvation, hindi ka na hahabulin ni Satan. No. He will still tempt you. He will still go to you para paniwalain ka sa mga kasinungalingan. Where do I get those things? Ayan, sabi dyan, di ba yung schemes of the devil. Yung word na scheme, doon muna tayo sa devil. Yung word na devil, ang ibig sabihin, diabolos. Sabi diabolos. Ayan, ang meaning nun is slanderer, false accuser, calumniator. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, calculator. Pag di mo naintindihan, calculator na lang. Okay. Sige. Sino ba si Satan? Ano ba trip niya? Ano ba yung trip ni Satan? Diba? Kasi we always hear about Satan and all of those things. Pero ano nga ba yung mga primary things na ginagawa ni Satan sa believer? Ayan na. Naalala ko na naman yung nabasa ko sa social media. Pero mamaya natin pag-uusapan. Sabi dito, the devil, he was a murderer from the beginning. Yung dulo, he is a liar and the father of lies. Nakita niyo yan? Father of lies. So, ibig sabihin, walang ibang lumalabas. Pagka sinaksak mo si Satan, anong lalabas sa kanya? Kasinungalingan. Hindi dugo. Joke. Wala sa Bible yun, guys. It's a joke. Pag sinaksak mo siya, ang lalabas sa kanya kasinungalingan. Ano pa? Ito yung inaano niya si Job. Diba? Sabi niya, why? No one had ever had it so good. You pamper him like a pet and make sure not bad ever happens to him or his family or his possession. Bless everything he does and he can't lose. Kumbaga, ina-accuse niya eh. Kaya ka lang naman sinusunod niya ni Job kasi pinapamper mo siya like a pet. Parang poodle. Parang ganun yung ano niya. Pero sabi niya, pero if you reach down, bigyan mo ng sakit yan, he will curse you right at your face. Sabi niya, ayun right at your face. Pero hindi nangyari. Sabi niya, you will be like God, knowing everything. Kinanta. Ranging all the way from good and evil. Sabi niya, kainin mo lang yan. Mansanas lang naman yan.
Pag nalunok mo yung buto, baka pwede kang mamatay dyan. Pero, pag kinain mo yan, di ka naman surely mamamatay dyan. Ganun yung mga boses ni Satan eh. Hindi ka naman talagang mamamatay dyan. Ano ba? Go lang ng go, di ba? Go, 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 di ba? Agatin mo na, di ba? Walang magpatumpik-tumpik pa, boom, karaka-raka, di ba? Huwag mo nang pigilan yung sarili mo. Di ba? Ganyan ang mga ni Satan. And dun sa Revelation, ang description sa kanya, for the accuser of our brother. Nakita mo yung description sa kanya, the accuser. Ang ginagawa ni Satan sa inyo, sa atin, bilang tagasunod ni Jesus, is lagi kanyang ina-accuse. Sa mga nagtatrabaho, ano sasabihin niya? You are not good enough. Sa mga anak, you are not good enough. Ayan lang yung achievement mo, that is not enough. Ayan lang ang kayamanan mo, that is not enough. Gaya ko ba si Satan? Ganun ginagawa niya eh. Ayan lang ginagawa mo sa church, that's not enough. Sa tingin mo napatawad ka na niyan, that's not enough. Laging sinasabi sa'yo, that is not enough. Ano sabihin natin? Oo nga, I need more. Sinunod mo yung gusto niya. Oo nga, no? Parang hindi sapat tong iPhone 11. It's not enough. I need iPhone 12. Yung katabi mo, naka-13. iPhone 12 is not enough. iPhone 13 is enough. Kunuha mo yung iPhone 13. iPhone 13 is not enough. iPhone 14 hanggang iPhone 39 hanggang 365 iPhones. Ang sasabihin pa rin ni Satan sa'yo, it's not enough. Di ba? Ganun yung ano niya. Never enough. Kakanta pa yan, no? Di ba? Si Elsa pa yung kasama niyang katandem niya. Never enough. Sino ba yun? Ewan ko. Basta. Iba yung naisip kong pangalan. 2 ways to lose on the spot. So may dalawang this comes from C.S. Lewis. Kilala niyo si C.S. Lewis. Meron kasi isang libro. Yung libro niya is about the senior devil. Tuturuan niya yung mga junior devil. Ganun yung gagawin. So, ito yung gagawin natin. Para matempt natin si Edren na umalis ng church. Si Lawrence, kailangan natin siyang paniwalain na ang katanggap-tanggap lang sa harapan ng Diyos ay mapuputi. Ganun, yung may mga ganyang trick dyan eh. Yung tinuturo ng senior devil sa junior devil. So, joke lang. Wala po sa Bible yon at wala po dun sa libro yon. Sa akin lang po yun galing. For the record. So, 2 ways to lose. Sabi niya, one is to underestimate Him. Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa demonyo. Pero tayo, naniniwala tayo that He is like a roaring lion looking for someone to devour. So we don't underestimate Him. Kaya sometimes, pag merong mga bagay na nangyayari sa buhay natin, don't underestimate na wala namang demonyong involved. Like kunwari, sa office. If there is injustice in the office, hindi mo lang basta kalaban yung mga tao doon. There is this devil influencing the people to get you out. Same thing with your friends. Kapag ka nagkakagulo kayo, there is Satan influencing the minds of your friends. Di ba? Pagka may kaaway ka, naiisip mo na si Satan. Binubulungan yan. Di naman, di ba? Kasi nga, we underestimate him. Kapag ka there is injustice, hindi mo naiintindihan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. We underestimate him kasi hindi mo alam na
nagwo-work din siya behind the scene para i-influence yung mga tao na yun. Yung mga tao na yun, and even you, ini-influence niya rin para mas lalo kang magaling. Yung isa naman, problema rin to. Overestimate naman. Ito naman yung araw-araw na lang demonyo ang nasa isip mo. Dahil sa demonyo yan. Lahat na. May pusang nasagasaan, demonyo yan. Sa demonyo yan. Lahat na lang ng nakikita mo. Ayan. Kaya walang battery galing. Gawa ng demonyo pa rin. Lahat na lang. Mali naman na yon. Yung isa, underestimate. Yung isa, overestimate. Na lahat na lang. Kagagawa ng demonyo. Hindi naman din po ganun. So, kailangan you don't underestimate him as if wala siya. Or, you don't overestimate him as if sa lahat na lang siya may kagagawan. Hindi. Sometimes, it's because of our stupid decisions. Sometimes, it's because of the influence ng mundo natin. Or sometimes, it can be a combination of those three. So, kailangan, ano sinabi ng Bible? We need to be wise like a serpent and gentle like a dove. Paano ka magiging wise? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka nagtatanong. Okay na yun. Basta nabasa ko naman kahit di ko naintindihan. Kaya kayo may mga pastor, kaya kayo may mga leader sa church, kasi it's your opportunity para matuto. Take those opportunity. Si Pastor Rodel, hindi ka naman tatanggihan yan pag sinat mo yan. Kahit busy yan. Si Pastor Randy, ganun din. Kami nila Lawrence, ganun din. Sometimes, minsan nakakalungkot lang din na parang, alam mo yun, parang instead na sa amin kayo magtanong, you go to other sources. Parang use those opportunities, tumalsik na naman yung laway ko, to learn. To learn. Spider-Man rest. Sorry. Okay. So, sige, isa-isahin natin yung mga methods niya. Yung word na scheme sa Bible, ang ibig sabihin nun, Metodia. Ibig sabihin nun, method, deceit, craft, trickery. Tinitrick ka niya. Sige, tignan mo lang to. Sige, tignan mo lang. Hindi sa may hypnotize ka. Iba pala yun. So, meron akong tinignan kasing libro. Ang pangalan ng libro nun is The Precious Remedies Against Satan Devices. Ang nagsulat nito is si Thomas Brooks. Si Thomas Brooks is a pastor nung 1600s pa siya. Can you imagine a wisdom na galing pa ng 1500, 1600 is still applicable to us at this very moment? 12 to, actually. Pero, meron akong mga hindi kasi naintindihan. Binabasa ko yun. Hindi ko maintindihan talaga yung explanation niya Pero sabi ko naman, I think, I can also be personal based on my experience as well. So, may mga dinagdag lang ako dito. I think, 8 yung kinuha ko sa kanya and then yung 4 yata is galing sa akin. Uy, Bixby, bakit ka nang gugulo? 12 tips and tricks ni Taning. Ayan po yung pag-aaral natin. So, lend me your ears. Ano nga ba ang tricks ni Taning upang sirain ang relasyon mo sa Panginoon at mailayo ka sa pag-ibig niya? Number 1, ipakita ang kasiyahan ng paggawa ng kasalanan at itago ang pait na maaaring kahinatnan. Wow! English yan, tinagalog ko. Sabi ko, ang hirap naman Tagalogin ito. But, di ba sometimes, pag meron siyang in-offer sa atin, gawin mo to. Hindi niya ipinapakita yung consequences nun. Ang ipinapakita niya lang sa'yo is yung
pleasure of doing it. So, hindi niya na sa atin pinapakita kung ano ba yung pwedeng maging consequences nun. Like, kunwari, sa mga relationships, gossip lang naman yan eh. Ang sarap, di ba? Alam mo, yung anak mo, wala talagang patutunguhan yan eh. Ang sarap kasi magkwento ng ganun, di ba? Yung pagka naninira ka ng iba, ang sarap sa feeling eh. Kaya nga sinabi ng isang pastor, the reason why it's so easy to judge other people kasi ang sarap sa feeling. Yaki, sobrang sarap. Sobrang sarap kasi. Di ba? Pagka nang judge ka ng iba, ang sarap sa feeling eh. Pero, hindi ipinapakita si Satan sa atin kung ano yung pwedeng maging consequences ng pagsabi mo ng mga judgment mo sa ibang tao. Kaya nga sometimes, di ba, uy, alam mo ba, sinabi sa'yo na ganito ka daw. Ayun, tapos ang relasyon nyo. Pero hindi mo nakita yun. Pero ang nakita mo lang is yung sarap ng pagsabi na ang buhay ni ganito ay wala ng patutunguhan. Parang yan eh. Yung ginamit niyang metaphor dito is yung sa isda. Di ba pagka nanghuli ka? Yung isda, nakita niya yung bait, yung pagkain. Pero hindi niya alam may hook. Kaya pagkagat niya, huli na. Di ba? Ganon din ang ginagawa ni Satan sa atin. May isda, kinagat mo, huli ka na. That's first. Remedy, we ought to keep at the greatest distance from sin and from praying with the bait. Kapag alam natin na possible tayong magkasala or na, kunwari, may nagchichismisan na, may pinagchichismisan. Ang sinasabi niya is, don't go there. Kasi malaki yung tsansa mo na gumatong. Oo nga eh. Galit ka pa dun sa pinag-uusapan ng tao, bigla ka sasabihin mo, oo nga, di ba? Kaya minsan, pag may nagchichismisan, the best way to do is distance. Don't go near. Especially, pag narinig mo yung pangalan, kagalit mo pa. Kasama ka din. Sige, sama din tayo. Tatlo na tayo dyan. Sa mga lalaki, diba? Pornography. Sarap. Nood ka. Di mo alam, in the long run, ang pwede mangyari sa'yo, maging rapist ka. Nagsisimula yan, sabi nga ng old na kanta, sa patikim-tikim, lalong lumalim. Di ba? Yung mga patikim-tikim na ganyan, lalalim yan, ropa. Kasi nga, hindi mo nakikita na mayroong bait doon sa kasalanan. Ito, by bait, nung nabasa ko, hindi ko naintindihan eh. By painting sin with virtuous color? Ano yun? Siyempre. Sample. Hindi ito chismis. Concern lang naman ako dun sa tao. Oh, concern. Nakita niyo yun? Chismis na naging concern. Wow, virtuous. Wow. Ikaw na. Banal talaga ni Edrin. Diba? Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang para magkaintindihan. Galit. Nagpapaliwanag lang daw siya. Virtue yun. Hindi siya galit. Para magkaintindihan. Pero yung laway mo tumasig na sa mukha nung kausap mo eh. Diba? Hindi ako nagyayabang. Sinasabi ko lang may kotse ako. Wala lang. Kwento ko ba? Anyway, wag na yung kwento. But, sometimes, pag mga usapan, no, yung mga tropa-tropa, lalo na pag mga reunion, diba, daddies, mommies, pag kayong reunion na, yabangan eh. Diba? Sobrang blessed ako ni Lord eh. Bakit? Grabe yung kotse ko eh. Ano yung mga kotse mo? Mini Cooper. Ano ba sa'yo? Tricycle eh. Di ba? Parang alam mo lang na
tricycle lang yung sasakyan nila. Ikikwento mo pang Mini Cooper yung sa'yo. Eh di, blessing lang ni Lord sa akin yun. Hindi naman ako nagyayab. Hindi ka talaga nagyayabang niyan, ha? Diba? Nakita nyo, ang sinasabi lang nito, yung kasalanan, ginagawa mong virtue. Gina-justify mo siya. It's as if hindi siya kasalanan. I'm just doing it for the Lord. Minsan nga, for the Lord pa yung sinasabi. Bangis eh. Sin is costly dahil dugo at buhay mismo ni Kristo ang kabayaran dito. Extenuating and lessening of sin. Ang ginagawa natin dyan is, hindi naman ako pumatay. Hindi ko alam, pero lagi ko narinig yan madalas. Hindi naman ako pumatay, nagsinungaling naman ako Hindi naman ako katulad ni ganito. Sila nga ganito eh. Yung parang, sabi niya, pinagpapantasyahan ko lang naman sa isip ko yung mga babae, hindi naman ako rapist. Katulad nila. Nagbe-vape lang ako. Hindi naman naninigarilyo. Feeling ko ganun yung nasa isip ng mga nagbe-vapist. Hindi naman ako naninigarilyo, nagbe-vape lang naman ako. Or, di naman ako masamang tao. Umatay ba ako? Nakita mo yun? Naririnig ko yan lagi sa, alam mo, yan yung mga mid-30s, 40s. Lagi ko naririnig yan sa kanila. Ang galing nilang mag-justify ng mga kasalanan nila. Alam niyo kung sino gumagawa nun? Si Satan yun. Trip niya yan. Ayun ang mga trip niya. Giving way to a less sin, make a way for committing a greater. Often, there is most danger in the smallest sin. Diba? Yung kay David, adultery, hindi, nagsimula sa lust dahil nakita niya yung babae from the top nung castle niya, si Bathsheba. Nagsimula sa lust. Ano nangyari? Turns into adultery, and then, ano sumunod? Murder. Pinapatay niya yung asawa ng babae. So parang ang sinasabi ng Bible, there is no such thing as small sin. Kasi pag meron kang nagawang isang bagay na maliit, ang gagawin mo is i-justify mo ng i-justify yun hanggang sa lumaki na. To present God to the soul as one made up of all mercies. Ito naintindihan ko kaya sinama ko. Loving and merciful naman si Lord. Trabaho niya na mahalin ka at patawarin ka sa lahat ng kasalanan mo. So just continue what you're doing. Alam mo, trabaho ni Lord, patawarin kayo. Trabaho niyang mahalin ka. Kaya tuloy-tuloy mo lang, go lang ng go dyan. Hindi rin po yun totoo. That's why, merong controversy ngayon. Yung isang pastor, parang hindi niya ma-reconcile yung God ng Old Testament tsaka yung God ng New Testament. Hindi ko napapangalanan kasi kilala nyo. Ang ginagawa niya is dinidemonize niya yung God of the Old Testament para i-justify si Jesus sa New Testament. Na si Jesus is all loving, all mercy, pero yung God of the Old Testament, walang love, puro judgment, puro pagpatay. Which is not biblical. That's a lie. If you're not reading your Bibles, madali kayong maniniwala doon. At ito pa matindi. Ito, sikat to. Kilala to, even ng mga matatanda na. Kaya sometimes, yung iba, since subok na, batikan na, paniniwalaan kung ano sinasabi niya. But that's not the case with us. Ang tinuturo sa atin ni Pastor Rodel is, we need to have intelligent faith. Kahit gaano ka pa ka-famous, kahit gaano pa kadami ang followers mo, if you are not biblical sa sinasabi mo, we will not follow you. Kasi hanggang ngayon, gina-justify niya pa yung
yung God niya ng Old Testament. Pero sa atin, naniniwala tayo that the God of the Old Testament is the same God of the New Testament. It's just that sa Old Testament, nakikita mo yung justice niya. Pero yung Diyos na meron tayo is both loving and just. Hindi lang siya basta loving, He is also just. Kasi kung loving lang siya, hindi mo ma-appreciate yung pag-ibig niya sa'yo. Kaya ang ginawa ni Jesus, di ba? Actually, narinig ko pa sinabi niya eh. Yung sinabi ni Stephen Furtick na he broke the law for love. What? He don't broke the law for love. He fulfilled the law for you. So that we can be accepted by a holy God. God is as just as He is merciful. He is a God of mercy and a God of justice. Alam niyo kung bakit? If He is not a God of or if He is not a just God, lahat ng mga tao or follower ni Jesus or lahat ng tao sa mundo na to na naka-experience ng suffering at hindi nakakita ng justice sa mundo na to, if hindi just ang Diyos, I cannot call Him God. Bakit? Kailangan yung evil ng mundo na to needs to be punished. At alam natin yan lahat. Kaya nga minsan, di ba, pag mayroon tayong nakikitang injustice sa television, yung mga pinatay, ganyan, there is this instinct sa atin na justice must be served. Bakit? We are created in the image of God. Dahil just yung Diyos natin, innate sa atin na meron tayong instinct of justice. Pero pagka all-loving lang siya, pagdating ng judgment day, ano yun? Okay lang, sige na. Ganun ba yun? Okay na yan. Huwag mo lang masyadong isipin, pasok na. Hindi ganun. Lahat na nag-reject sa Kanya will suffer condemnation. But to those who accepted the gift will be in eternity with Him. Persuading the soul that the work of repentance is an easy work, and that therefore the soul need not to make such matter of sin. Okay lang magkasala, madali lang naman mag-repent at bumalik sa Panginoon. Totoo, hindi. Hindi. Bakit? Repentance is not easy dahil ang tendency natin is unbelief. Dahil kapag nagkasala tayo, we don't draw near to God but turn away from Him. Napansin nyo yun? Pag nagkasala kayo, parang feeling mo nagka-barrier eh. Ganon agad yung instinct natin. Parang feeling mo, tinadyakan ka niya ng slight. Visit ka. Ginawa mo na naman yun. Ang tendency natin, instead, hindi mo na nga ako mag-church. Ganon lagi eh. Kaya yung sometimes when you sin, mahirap bumalik kasi nga, hindi ka na naniniwala doon sa sufficiency ng ginawa niya sa'yo. Ang lagi mong sasabihin, tsaka na, pag di ko na nagawa to, paano pag di na natapos? Kaya sinasabi niya, ang tendency natin, unbelief. Hindi natin paniwalaan yung ginawa niya doon sa cross. That forgiveness has already been given to us. Kaya sometimes, pag nagkasala tayo, ang tendency, lumayo ka kasi ayaw mo lumapit sa Kanya. Kasi feeling mo, hindi Kanya tatanggapin. But if you are a blood-bought of Jesus Christ, na naka-experience ng grasya niya at pagpapatawad niya, naka-experience at nakita mo sa sarili mo na ikaw mismo yung nagpako sa Kanya dun sa cross, expect na kapag lumapit ka sa Kanya, He will accept you
with open arms. Huwag tayong lalayo. By making the soul bold to venture upon the occasion of sin. Nung binasa, hindi ko naintindihan. Binasa ko ulit. Okay lang naman pumunta sa mga situation ng buhay mo na magiging vulnerable ka sa kasalanan. Hindi mo naman gagawin eh. Diba? Yung mga alam mo namang lasinggero ka. Nung kabataan mo, nung naging Christian ka, di ka na lasinggero. Pupunta kang beer house. Mali, di ba? So, ibig sabihin, kapag alam mo na magiging vulnerable ka na dun sa kasalanan, don't. Kunwari, alam na babaero ka. Di ba, Lawrence? Alam mo, di ba? So, kapag alam mo na babaero ka, tapos, lapit ka pa ng lapit sa mga girls, anong tendency mo? You are vulnerable. Vulnerable. Na? Mambabae. Muna. Joke lang. Ang pumunta sa mga sitwasyon that make us vulnerable to sin is unwise. Okay, hindi ko sinasabi na masama yan, wag kang ganyan. It's unwise. And the chance of us doing a sin in a vulnerable situation is very, very, very high. Mataas po ang chance. By presenting to the soul of the crosses and law, hindi ko nababasahin dahil ang haba. Pero ang sinasabi lang niyan, number 7, is wala pa ako nakitang tao na buhay ng banal sa harapan ng Diyos na masaya. Dahil lahat sila naghirap, I don't think it's worth it. Hindi ko alam, pero minsan naririnig yan sa mga umaattend ng church, mga magulang na hindi follower ni Jesus. Worth it ba yan, anak? Magiging misyonaryo ka? Iiwanan mo yung trabaho mo para dyan? Di ba yung mga ganyan yung mga ganyan stories. And sabi ko nga kay Lawrence, punta na siya ng San Andres. Iwanan niya na lahat. Sama niya si May. Di ba? Joke lang. Pero sabi ni Lawrence sa akin, I don't think it's worth it. I'm an IT. Wow, IT. Walang computer. Bibilang kita, pre. Pumunta ka lang. God's design in saints' affliction is to try not to ruin their souls. Alam nyo, di ba nga yun yung tinuturo natin that the suffering and hardships in this world are ways of God para ibalik tayo sa presensya niya. And as believers, as follower ni Jesus, same thing, yung lahat ng afflictions na nararanasan natin dito sa mundo na to are a reminder that there is a God. Diba, alam niyo naman yung mga kwento yung katulad ng kwento ni Pastor Rodel, na tinanggal yung trabaho niya para maibalik siya dun sa pagpapastor o sa paglilid ng church na to. It's the same thing. By working them to be frequent in comparing themselves, eto yung, buti na lang talaga, hindi ako katulad ng ibang tao na tamad, nagsisikap ako maging masipag araw-araw. Yan, may mga self-talk na ganyan. Ito yung sinabi ng Pharisee sa Luke 18. Sabi niya, Pharisee stood by himself and prayed, God, papatay na nga ako ng ilaw. Patapos na. Dito. Yan. Sabi niya, God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give 10 of all that I get. Ayan ang self-talk niya. Pero ang remedy dyan is, di ba, ayun yung mga moments na sinasabi natin sa ibang tao na, hindi naman ako katulad nila Yung mga yan, mga tamad kasi yan Yung pamilya na yan, kaya wala nangyari dyan Hindi katulad namin. Nagsikap talaga kami. May mga ganyan pa minsan, di ba? Nagsikap talaga kami. Talagang kinayod namin yung mga anak ko para lang makagraduate. Wait lang. The devil is already having you on your throne. We are not better than anyone else.
All our good works are filthy rags in His sight. Only the grace of God can save us. That's the remedy. Alam nyo, ito yung remedy sa yabang. You need to remember that we are not better than anyone else. That we are saved by grace. Paniwalain ka na hindi ka na mapapatawad sa mga kasalanan. Ito, galing na to sa akin. Na paulit-ulit mong ginagawa. I don't know, pero instinct sa atin to bilang, tandaan nyo itong sasabihin ko, believers, follower ni Jesus. I'm not talking about the unbelievers. I'm talking about believers. Paniwalain ka na hindi ka na mapapatawad sa kasalanan na paulit-ulit mo nang ginagawa. In Him, we have redemption through His blood. The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Do you think your sin can conquer the riches of His grace? No. If you think yes, maybe si Satan, ginigilitan ka na ngayon. But I have a disclaimer. This is not to suggest na okay lang magkasala. Okay? This is to suggest that if you are a follower of Jesus Christ, you can have this assurance na kapag ka dumating ka dun sa overwhelming sin or overwhelming weight ng kasalanan mo, forgiveness is still offered to you bilang anak niya. Okay? This is not a license to sin. This is just stating a fact that the work of Jesus Christ is sufficient to cover your sin. Tandaan nyo, you don't know your own heart. At dadating kayo dun sa mga moments ng buhay nyo na magkakalat kayo. At hindi mo alam if restorable ka pa ba o hindi na. At sinasabi ko na sa kayo ngayon, if you're restorable ka ba or yes or no? Yes! Because you are His daughter and you are His son. If you are in Christ. I-convince tayo that people has their limit. For sure, si Lord meron din limit sa'yo. Don't dare go that space. Bait ni Satan yun eh. Oh, wait lang. Feeling ko, tinitik mo na yung limit ni Lord eh. Pero balikan mo yung sinabi ni Jesus. Peter came to Him and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother? Sabi niya, who sinned against me? Up to 7 times? Sabi ni Peter, generous na ako niyan. 7. Huh? And then Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. Infinite ang sinasabi ni Jesus. Hindi yung sinasabi na 437. Ang sinasabi dyan that the forgiveness that we have in Jesus Christ, if you are a follower, if you are, tandaan nyo yan, only for those follower ni Jesus, you can be assured that there's no limit. Ito pala yung disclaimer ko. This is not to suggest na ulit-ulitin natin ang kasalanan at gawin itong license to sin. This is only to remind us that in moments that we are overwhelmed by the weight of our sin, as blood-bought sons and daughters of God in Jesus, we can be assured that forgiveness is still being offered to us. Ulitin ko, darating kayo dun sa moments ng buhay nyo na feeling nyo hindi na kayo kayang i-restore ng Diyos dahil sa kasalanan na ginawa. Paano po yung unforgivable sin na sinasabi ni Holy Spirit? Babalikan ko kayo doon. Susunod na sermon. Paniwalain ka na ang pag-ibig at pagkanggap sa iyo ng Diyos is based on your obedience. This is one of the things na lahat ng Christians nagpo-fall. Ano sabi ni Martin Luther? This is where the church stands or fall. Justification by faith. Ibig sabihin, ito yung tinuturo ni Pastor Rodel sa camp.
If you are justified by faith, ang sinasabi ng Bible, ito, apart from the righteousness, but now apart from the law, the righteousness of God has been made known to us, to which the law and the prophet testifies. And then, is given through faith in Jesus to all who believe there is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short to the glory of God, and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ. Yung relationship natin sa Diyos, eto tandaan nyo to yung relationship natin sa tao, saan base yun? Kung okay kayo o hindi, laging may tension pa pag meron kang ginawang mali. Pero, yung relasyon natin sa Diyos ngayon, bilang tagasunod niya, bilang tumanggap sa Kanya, bilang ni-redeem na ng Diyos, bilang anak niya, kapag nagkasala tayo, kapag meron tayong ginawang mali, hindi doon ibibase ng Diyos kung tatanggapin ka niya or mamahalin ka niya. Hindi na doon ang basis niya. Ang basis niya is the work of Jesus Christ is sufficient para i-cover yung kasalanan mo na yun. That's why, kapag nagkasala ka, you run to Him. Ano sinabi kanina ni Pastor Alvin na nagpe-pray dito? That we can come boldly. Where? To the throne of grace. For unbelievers, hindi yun totoo. But for the believers, na follower ni Jesus Christ, that is true for you. You can come to Him nang walang shame, nang walang guilt, and He is open arms to receive you. In the midst, even in the midst ng time na nagkasala ka, you run to Him. Kasi nga, hindi na based sa performance yung relationship natin sa Kanya. Our sins can still bring us back to condemnation. Ayun sinasabi ni Satan eh. Ayun yung sinasabi sa yung self-talk. Wala na. Bumabalik ka na naman. Kinokondemn ka na ulit ng kasalanan mo. Pero the Bible explicitly sinasabi sa atin, therefore, there is now no condemnation. Alam niyo ba yung word na condemnation? The word condemnation means disapproval. Yung Diyos, si Lord, dinidisapprove ka na. Di na kita anak. Wala ka ng kwenta. Hindi darating yun. Ayoko na, tapos na tayo. Sabi ng Bible, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. If you are a follower of Jesus Christ and you have been redeemed, this is true for you. Ito na yung sinabi ni Thomas Brooks sa dulo. Believers must repent for their being discouraged by their sin. Alam nyo, sabi niya, mag-repent ka every time na nadi-discourage ka dahil sa kasalanan mo. You don't need to be discouraged by your sin. You run to God. Remember His forgiveness. Remember His grace. Don't be discouraged by your sin. Sabi niya, sin will cost them many prayers, many tears, many groans, that because of their discouragement, under sin flow ignorance and unbelief. Ito, tandaan nyo. If you are discouraged dahil sa kasalanan mo, you are being ignorant at hindi ka naniniwala sa ginawa ni Jesus para sa'yo. You are not believing the gospel. Ayan. Ignorance of the riches, the freeness, the fullness, and the everlastingness of God's love, and from their ignorance of the power, the glory, the sufficiency, the efficacy of the death and suffering of our Lord Jesus Christ. You are forgetting that if you are discouraged by sin. Kaya sinasabi niya, if you sin, don't be discouraged. Run to God. And from their ignorance of the word,
glory, fullness, largeness, and completeness of the righteousness of Jesus Christ, and from their ignorance of the real lost, spiritual, glorious, inseparable union with Christ. Ayun yung nangyari nung tinanggap natin si Jesus. That we are one with Him. That is between Christ and their precious souls. Did precious soul know and believe the truth of these things as they should? They would not sit down, dejected, overwhelmed under the sense and operations of sin. We was not, as believer and follower ni Jesus Christ, we must not be discouraged because of our sin. And we must not be condemned because of our sin. When you sin, you run to God and don't run away from Him. Tayo, may babasahin tayo. Let's stand up. Sabay-sabay nating basahin yung old hymn. Paborito ko tong old hymn na to. Valley of Visions, I think. 1, 2, 3, go. When Satan tempts me to despair and tell me of the guilt within, upward I look and see Him there who made an end of all my sins. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on Him and pardon me. That the wrath of God against our sin has been satisfied dahil sinalo ni Jesus yung galit ng Diyos para sa iyo. At nung pagsalo ni Jesus, tinignan ka ni God the Father, JC, you are pardoned of all of your sin. Nea, you are pardoned of all of your sin. Edren, you are pardoned of all your sin. And all of us here as believers in Jesus, all of our sins has been pardoned by God once and for all because Jesus Christ satisfied the wrath of God para sa'yo. Ito yung sinabi ni Martin Luther. Sabi niya, when the devil throws our sin up to us and declare we deserve death and hell, we ought to speak this, sabi ni Martin Luther. I admit that I deserve death and hell. Sabi ni Martin Luther, I deserve that. Sabi niya, but what of it? Does that mean that I shall be sentenced to eternal damnation? Sabi ni Martin Luther sa devil, by no means, for I know the one who suffered and made satisfaction in my behalf. His name is Jesus Christ, the Son of God. Where He is, there shall I be also. And this is true for all the believers na nanampalataya kay Jesus. Let's pray. Heavenly Father, we just want to thank you. We just want to bless you, Panginoon, for the word na binigay mo sa amin ngayong araw na to, Panginoon. Remind us, Panginoon, that during those moments, Panginoon, that we are hemmed in, Panginoon, by the world, the flesh, and the devil, Panginoon. That we can find rest sa ginawa mo para sa amin, Panginoon. That you are the one who paid for all of our sins, Panginoon. That you are the one who is our righteousness before God, Panginoon. That you are the one who made the satisfaction, Panginoon, na sumalo ng lahat ng galit ng Diyos para sa kasalanan namin lahat, Panginoon. Lord, we repent. Because most of the time, Panginoon, we are discouraged by our sin and feel the condemnation of it, Panginoon. But Lord, right now at this very moment, remind us, Panginoon, that there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, and we need not to be discouraged by our sin, Panginoon. Because when we sin, Lord, we can come boldly to the throne of grace, Panginoon, when we can receive mercy and grace through Jesus Christ. Marami pong salamat, Panginoon, for allowing us to rest in your presence at this very moment, Panginoon. At patuloy mo nga, Lord, na pag-alis namin dito, remind mo kami ng lahat ng katotohanan na sinabi mo sa amin, Panginoon. At patuloy mong painitin ang aming mga puso ng pag-ibig mo. At patuloy mo, Panginoon, na baguhin ang aming mga buhay, Panginoon, as we understand the forgiveness that we have, the grace that we have, Panginoon. And to the costly nature, Panginoon, ang ginawa ni Jesus sa amin, na siya mismo yung sumalo ng galit mo upang hindi kami yung sumalo, Panginoon. Upang hindi kami yung mamatay
dahil sa kasalanan namin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Ingrain niyo po ito sa aming mga puso at isipan, Panginoon. So that, Lord, dala-dala namin to at baon-baon namin to. Every time, meron kami na experience, Panginoon, na accused, na galing kay Satan, Panginoon, or sa sarili namin, or even in the world. Marami pong salamat, Lord. We bless you.